napag-usapan natin ang patungkol sa iba't ibang types ng reincarnation, kung saan yung kay Jahil daw ang pwede na mai-consider na perfect. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa my description. So ngayon nga ay spiritual life form na itong si Jahil, kaya halos immortal na daw ito. Kaya madali nito na na-take over itong si Footman. Nagkwento rin dito itong si Ruminas, patungkol naman sa malaking pagkakamali nitong si Jahil dati. Itong si Jahil daw kasi dati ay masyado naging absorbed sa kanyang sariling research. Tapos ang mga subordinates daw nitong si Jahil ay masyado naging involved pagdating sa politics at nakipag-compete sila sa iba't ibang mga countries. Hindi daw nagtagal ay nagkaroon ng division ang kanilang bansa at eventually ay natapos ang mga humans dahil sa naging maling decision na pagsamon sa isang primordial demon. Ang demon na ito ay walang iba kung hindi itong si Gay Crimson. Sinabi rin itong si Ruminas na galit daw si Jahil sa kanya dahil sa ginawa niya sa kanilang divine ancestor. Kaya na-relieve daw siya nung nalaman niya na namatay ito dahil sa kanyang sariling kagagawan. Pero hindi niya daw in-expect na may i-resurrect itong si Jahil with an insane amount of powers. Pinatay nga kasi nitong si Ruminas ang kanyang creator na si Twilight Valentine. Kaya gusto rin siyang patayin nitong si Jahil nang dahil dito. Nagsalita naman itong si Rimuru na oo nga daw, ang lakas na daw nitong si Jahil ngayon. Maging si Benimaru daw kasi ay nahirapan nung naitapat siya dito. Habang nagsasalita itong si Rimuru ay nakikinig pala itong si Shion. Kaya nagtaka itong si Shion nang dahil sa nangyari. Sabi ni Shion, talaga daw ba? Natalo daw pala dito itong si Benimaru. Na-surprised itong si Shion dito. Pero sabi sa kanya nitong si Rimuru hindi naman daw natalo kasi wala naman naging resulta ang kanila nangyaring battle. Iniligtas nitong si Rimuru dito ang honor ng kanyang commander-in-chief ng Tempest. Kasi sa tingin naman daw nitong si Rimuru kapag hindi ka namatay sa isang laban hindi ka natalo, lalo na kung mas malakas sa'yo yung kalaban mo. The fact daw na hindi ka nagawang patay nun parang ikaw na nga rin daw nanalo. Pero sigurado daw itong si Rimuru na kung nagpatuloy yung laban nila na yun nang mas matagal pa siguradong hindi kakayanin itong si Benimaru na manalo sa kanya. Talagang threat rin daw kasi itong strength nitong si Jahil. Tapos napatanong itong si Shion dito na since hindi daw natalo nitong si Jahil itong si Rumina Sama ibig sabihin daw ba nun mas malakas ito compared kay Benimaru. Napaisip rin dito itong si Rimuru. Sa tingin kasi nitong si Rimuru in terms of strength daw magkasing level lang itong dalawang to. Hindi daw mas malakas kay Benimaru itong si Ruminas. Kaya nga nag-alala itong si Rimuru dito nung nalaman niya na dumaan dito si Jahil kasi siguradong kaya daw tapusin ng current na Jahil itong si Ruminas. Kaya nagpaliwanag itong si Ruminas dito. Sabi ni Ruminas kaya daw hindi sila natalo ng mga angels na nang-invade na kasama nitong si Jahil dahil meron daw sila nakaset up ng mga barriers. Matagal niya na daw na i-set up itong mga barriers na ito kasi precautionary measure niya daw ito laban sa isang evil dragon. Kapag nagtayo ka daw kasi ng isang malaking city safety dapat ang iyong priority. Kaya nag-set up daw siya ng ilang layers ng barriers para i-counter itong evil dragon. And kumanya naman daw yung barrier nila na yon. Nung sinabi ito nitong si Ruminas naalala nitong si Rimuru na oo nga daw, ang dami nga daw layers of barriers nitong Roberius. Hindi sila nahirapan na pumasok dito kasi meron naman silang permission. Pero kung wala ka daw permission na makapasok nga dito hindi ka daw talaga agad-agad na makakapasok. Then nagsalita itong si Rimuru na hindi niya daw in-expect na ganun kalakas itong barrier nila na ito. Kasi sobrang lakas daw nitong si Jahil. Capable daw ito na may overpower itong si Benimaru at mukhang meron daw itong complete control sa kanyang ultimate skill. Although hindi nga kasing lakas nitong si Jahil itong si Veldora sa tingin niya pa rin daw hindi talaga gagana kay Jahil yung barrier nitong Roberius. Honest thoughts ito nitong si Rimuru pero mukhang na-offend itong si Ruminas dito at sabi ni Ruminas wag daw siyang i-underestimate nitong si Rimuru. Unlike the other places daw isa daw itong sacred land. Dito daw nag-gather ang kanyang mga believers. With an unlimited outpouring of faith daw madali daw nilang na-repel ang powers nitong si Jahil. So ganun pala ang ginawa nitong si Ruminas. Itong barrier pala nila galing sa maraming mga believers niya. So marami silang pinagkukuhanan ng magicules para ma-sustain itong barrier na ito. Pero alam na naman natin na tama nga dito itong si Rimuru. Hindi talaga itong barrier na ito ang dahilan kung bakit nakasurvive itong sila Ruminas. Kasi binigyan nga ng order nitong si Faldway itong si Jahil na mag-back down. Kasi
ipinadala niya na daw dito ang maraming mga giants. Nag-report naman itong si Shell Sensei dito na gamit daw ang Secret of Fate and Grace possible nga daw na theoretically yung sinasabi nitong si Ruminas kanina. Mukhang gusto rin nitong si Rimuru na mag-set up ng ganitong klase ng barrier sa may Tempest. Kaya nagsalita uli itong si Shell Sensei na hindi daw ito isang task na kayang gawin ng isang individual lamang. Kailangan daw kasi talaga nito ng maraming mga believers. Hindi daw ito kayang gawin overnight. Then tinanong ni Shell itong kanyang master kung gusto rin daw ba nitong si Rimuru sama na may achieve ang ganitong level ng barrier. Napaisip si Rimuru pero sabi niya hindi pa daw siya sure patungkol dito. Iset aside daw muna nila yon habang meron pa silang problema. Actually marami pa palang projects itong sila Rimuru na hindi niya pa naayos kasi wala pa siyang time para asikasuhin yung mga projects na yon. Ngayon kasi nasa kalagitnaan daw sila ng isang malaking gera kaya hindi niya afford na ilagay sa panganib ang buhay ng kanyang mga kasama. Meron naman daw kasing time for construction sa mga projects at meron daw time para makipaglaban. Kaya titingnan na lang daw nitong si Rimuru in the future kung magagawa ba nila itong project na ito. So ngayon alam na nga nitong si Rimuru kung paano ba nakasurvive itong sila Ruminas dun sa may invasion ng mga angels. Pero hindi daw ibig sabihin na nakasurvive sila dun tapos na ang kanilang mga problems. Kasi on the contrary simula pa nga lang daw yon. Kasi ngayon daw nag-try daw na sa kanila itong si Dagrawell at mukhang ang mga forces daw nito currently on the march na. Dadating daw dito ang mga giants na ito in a span of 1 week. Kaya kailangan daw nila mag-prepare sa pagdating nitong mga ito. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.